Habang ako po'y abala sa aking lamesa, ay may biglang dumating pong walk-in client na may daladalang iPhone 11 na walang power. Bigla lang daw ang mga pangyayari at kahit siya mismo ay hindi rin niya po alam kung papaano nawala ng power ang kanyang minamahal na iPhone. And as usual po ay binesic diagnose ko po muna ang iPhone at based on reading sa ating amp meter ay napakababa ng kanyang ampere level. Kapag pong ganito kababa ang amperahe ng isang iPhone, ay malamang sa malamang ay may short circuit sa telepono, kaya gamit po ang multimeter ay tinest ko po agad ang mga power rails ng motherboard. And yes, confirm nga po na may short to ground po ang motherboard. Then using thermal camera and schematic diagram ay hahanapin po natin kung saan ang lokasyon ng shorted component. Ang trabaho po ni schematic diagram ay siya po ang magbibigay sa atin ng test point kung saan po tayo mag-i-inject ng ating positive line at ang trabaho naman po ni thermal camera ay siya naman po ang magbibigay sa atin ng mata upang matukoy ang lokasyon ng umiinit na component. At dahil wala pong nakikitang unusual heat ang ating thermal camera, ay posibleng nasa loob ng cover plate ang salarin o di kaya naman po ay nasa pagitan ng upper and lower board. Ngunit kahit natanggal ko na po ang cover plate sa may charging circuit components, ay wala pa rin pong nadidetect ang ating thermal camera. Kaya no choice na po tayo dito, kundi biyakin ang ating motherboard. At pagkatapos ko pong mabiyak, ay nilinisan ko po ang upper board. Then, ang sunod pong ginawa ko, ay biniswal check ko po muna ang kabuuan ng upper board. By simply doing visual check only, ay may napansin po akong isang capacitor na medyo kakaiba ang kulay kumpara sa mga katabi niya. Kaya ang ginawa ko po ay nilagyan ko po ng rosin flux at nag-inject po ako sa VDD main power rail. And boom, agad pong bumulaga sa akin ang isang capacitor na nagmelt ang rosin flux. At ito'y indikasyon na umiinit ang capacitor. At kapag ang capacitor ay umiinit, ay senyales po na ito'y sira o short to ground na. At kita naman po natin, using multimeter na balik, to normal na po ang linya ng main power rail. May diode value na po ito at wala na pong leakage or short to ground na nadidetect ang ating multimeter. And as you all can see po sa inyong mga screen, na may power na po ang ginagawa nating iPhone 11. Pwede na po nating i-reball, i-resolder, at pagdikiting muli ang upper and lower board upang ma-finalize na po natin ang pag-assemble ng iPhone 11 ng ating kliyente. As a viewers it's so fascinating to watch the technician habang nililinis, nire-reball at nire-resolder niya ang lower board. Dahil sa side naming mga technician, yung mga bagay na mukhang madali lang sa paningin ng mga nanonood ay talagang mahirap gawin para sa amin. Ngunit ganun pa man po ay masaya po kami sa aming ginagawa. Dito po namin kinukuha ang ibinubuhay namin sa aming mga pamilya. Hindi man po kami kasing rangya ng pamumuhay ng mga anak ng kontraktor at DPWH, taas noo naman po kaming haharap sa sinuman dahil ang bawat butil ng bigas na ipinapakain namin sa aming pamilya ay mula sa patak ng aming sariling pawis. Dito po ay nire-ready ko na pong pagdikitin ang lower and upper board. At kung mapapansin po ninyo na ang trick po na ginagawa ko sa pagbibiyak at pagdidikit ng lower and upper board ng mga iPhone ay ginagamitan ko po ng preheater at hot air blower. May tatlong way po kasi ang pagbibiyak at pagdidikit ng sandwich board. Number 1 ay using preheater only. Number 2 ay using hot air blower only. And number 3 ay using preheater and hot air blower at the same time. At ang pangatlo po ang pinaka-safe sa lahat ng paraan, kaya yan po lagi ang palagi kong ginagamit na paraan. Sana po ay na-inspire ko po kayong muli dito sa aking content ngayon. Lubos-labis po akong nagpapasalamat sa inyong panonood. Ito nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech, at your service.